Hello, welcome back. Welcome 2024. Kumusta na kayo mga best? Hindi talaga ako nagbihis ng damit. Mga hindi naman yung dumi. Actually, wala naman sa damit yan. Nasa sinasabi yan. Amen. So, shoutout sa inyo. Meron lang akong sagutin dito. Meron nag-comment dito. Shoutout sa iyo, best. Alam mo kung sino ka? Sabi niya, sana naman ang mga AFAM na may kusa kasing may kusa. Ibig sabihin, may kusang magbigay. Kasi nakakahiya naman talagang humingi ng pera. Actually, amen. Tama yan. Actually, una sa lahat, hindi naman tayo sumali sa dating site para manghingi ng pera sa AFAM. Sumali tayo sa dating site, hindi lahat. Kasi meron na iba ganun ang sitwasyon. Kung ganun kayo, naintindihan ko kayo dyan. Amen. So, sa mga nagsabi na sana kusa, tama naman talaga yun, best. Kasi nakakahiya talagang manghingi. Actually, sa mga AFAM, dyan yung masusukat na mahal kayo kung si AFAM ay kusang magbigay sa inyo. At magbigay man yan o hindi. Actually, sa mga AFAM naman nga, tinitingnan nila yung sitwasyon. Minsan may mga AFAM na nakaranas na sila ng naloko sila, naubusan sila ng pera dahil nakuha ni girl or sino nakakuha ng pera nila. So, learn from their own mistake. So, mayroong mga AFAM na tinitingnan ka muna kung baka, hello, ang tagal mo namang magbigay ng pera, AFAM ka. Ano ba yun, AFAM ka, marami kang pera. So, marami na kayo, nabalita din kasi yan dito. So, mga ganon. So, okay lang yan na nagkaisip ka ng ganon, best. Naintindihan ko yan at mas okay talaga yung AFAM na ganon. Na, based on my experience sa AFAM, sa mister ko, never akong nagkaroon ng ibang AFAM na, yung kachat dati na online, bago ko na-meet yung mister ko, syempre marami akong nakilala muna. So, never akong nagkaroon ng kachat na nagbigay ng pera and never akong naghingi naman at ganon. So, dyan mo kasi masusukat ko yung AFAM minsan ay kuripo talaga. Halimbawa, yung kausap mo ngayon ay nasa stage na kayo ng nakilala nyo na ang isa't isa, may plano na kayo, ganon, and excited na kayo makita nyo ang isa't isa sa video call and may plano mag-meet in person. Pero wala pa rin binigay na pera si AFAM. So, either si AFAM talagang sinusukat ka kung gaano katagal yung pasensya mo or ikaw ba talaga yung babaeng hindi nang hihingi. Kasi yung ibang AFAM, tinitingnan nila, baka ngayon hindi nang hihingi yan, pero hindi makatiis yan, manghingi din yan. So, ganun nag-isip. Yung mga AFAM ay just like us. So, meron ding AFAM na ayaw magbigay dahil talagang kuripot or talagang wala naman talaga silang maibigay dahil para sa kanila yung pera na meron sila na earn nila ay pambayad sa mga bayarin dito sa ibang bansa. Sobrang mahal lahat. Lalo na ngayon, wala nang mura, best. Yung 15,000 pesos mo dyan or more than 15,000 pesos, in just 1 week lang yan, kunti lang mabibili mo dyan sa grocery yan. So, based on experience yan sa amin dito. So, wala nang mura. Kung wala kang trabaho, maraming AFAM best na yung trabaho nila ay naglinis sa kalsada o yung iba, part-time lang. Kung part-time ka lang, syempre, di ba, wag nang ilang yung part-time kasi mas okay yung merong part-time kaysa wala. Kasi kung part-time ka, less yung income mo. So, ang bayarin mo ay the same. Mahal at maraming bayarin. So, may mga AFAM na talagang nag-iisip sila kung dapat mang ibigay. Kung nakita naman nila na hindi ka naghihirap at hindi mo kailangan, hindi yan nagbibigay. At maging totoo ka lang sa sarili mo. Sa AFAM, sa mister ko before, I never ask anything. Kung minsan nagbigay yan, hindi ko pa yan tinatanggap, pero kusa yan yung ibigay. So, sa mga AFAM, hindi naman, porket hindi mayaman, hindi nagbigay. Yung iba kusang magbigay yon dahil ang pagbibigay nila ng pera, alam nilang na ipalapit nila yung sarili nila sa inyo. Sa pera nila, meron kang nagagawa. So, na-feel nila na ipalapit nila ang sarili nila sa inyo. So, mas okay yung gano'n. At wag niyong gawin na manghingi kayo ng pera. AFAM, pahingi naman ng pera. Pahingi naman ng pera dyan kasi kailangan ko, babayaran ko lang yan. Ayaw nila yung mga ganon, na-discourage sila sa mga ganyan. So, mayroong ganito na nag-chat sa mister ko, ganon ba talaga ang Pilipina? Ganon ba yung asawa mo before? Nanghingi ba yan ng pera? Meron daw siyang ka-chat, nanghingi daw ng pera na katumbas daw sa sahod niya sa isang buwan. Sabi niya, is your wife before asked that money? It's too much for me. Ganon. Sabi ng mister ko, wala. Hindi naman niya nanghingi. Nagreklamo pa nga yan, ay ipunin ko daw. Ganon. Kasi ganon ang sinasabi ko sa mister ko. Yung AFAM kasi, pag kusang magbigay sa'yo, talagang interesado sa inyo yan. Meron ding AFAM na nagbigay dahil maraming pera at merong gustong makuha sa inyo. Kasi may mga AFAM na, porket nakapagbigay sila ng pera, you can do what he asked you because nabayad sila sa'yo. Kumbaga parang bayad. Yung mga AFAM na, ma-feel niya yan, yung difference ng AFAM na nagbigay dahil merong kapalit o yung AFAM na seryoso dahil gusto nilang ikaw, kumbaga mapalapit sa'yo or maging part of you.
Hindi lang ngayon, kundi for a lifetime. Makikita niyo yan. Pag ang AFAM na gusto kang maging part sa buhay nila, ay kung may problema ka dyan, you can tell whatever your problem. Pakita yung sitwasyon. Wag na maging plastic best. Kumbaga, meron bang naging plastic dito? Wala ma. So, maging totoo lang kayo. Pag nag-video call kayo, try to introduce kung saan ka natulog, ano yung sitwasyon nyo, ganyan. So, ganyan ako kay Mr. ko. So, sana ako nagluluto. Ano ba yan? Ang kusina mo dyan, ang dugyot-dugyot kasi mahirap lang naman tayo. So, hindi dugyot-dugyot, kundi ganun lang. Siyempre, buhay mahirap, ganun. So, kwarto nyo, ganyan, oh, walang masama dyan. Ang totoong AFAM na nagmamahal sa'yo, proud yan sa'yo, best. So, ganun yan. Oh, dyan pala natulog yung mahal ko. May ganung factor. So, yun pala natulog yung kalaban ko. So, ganun yun. Maging totoo ka. Ganun ka. Mas ipakita yung mga views. Kung nasa labas ka man ng bahay, pakita mo. Introduce your friend. Naging excited sila sa ganon. So, hindi lang sila nakafocus sa'yo. Meron silang ibang nakikita. Hindi yung mukha mo lang. You know, bakit kakasama eh? So, ipakita mo yung mga friends mo, yung place na gusto mong makita din ni AFAM na one day kayong magkasama dyan. So, maging totoo ka lang sa sarili mo. If you have a problem, sabihin mo sa AFAM mo. And wag ka na mga, I have a problem, I need financial help. Obvious naman yun, best. Kahit sabihin natin hindi nagsasabi, nang hingi. Pero obvious naman, parang gano'n na rin yun. So, my family is like this, but I will try my best to find a solution for that. So, hindi yung, my family has a problem, I want to have this, and I need financial help. Ayaw nila na gano'n. They don't like that. So, you have to prove yourself that you can do it alone. So, patunayan mo rin na kaya mo sa sarili mo. Hindi yung makikita nila na umaasa ka sa kanila. Ayaw nila ng gano'n. Mostly sa mga AFAM, pabigat sa kanila yon, lalo na pag hindi mayaman. So, pag may problema ka, sabihin mo, I have a problem, but I will try my best to find solution to this problem. Gusto ng mga AFAM yung gano'n. Kasi alam nilang, uy, ano siya, independent, kung kaya niyang solusyonan ang problema niya. Mafe-feel niya AFAM na hindi ito pabigat sa buhay ko, gano'n. So, share whatever your situation, kasi mas gusto ng AFAM yun, kasi alam nila kung anong sitwasyon nyo, and let that AFAM allow them to speak kung ano din ang sitwasyon nila. Parang, you have to listen to each other. Parang ganun yun. So, kung AFAM nyo naman ay walang pake, ang tagal-tagal nyo na, ay parang pangit pa rin ang ugali, eh, walang nangang binigay, pangit pa ang ugali, basura niya yan, wasting my time, ganon. So, dapat ganon kayo. Dapat alam nyo kung saan nyo ibigay yung time and effort ninyo, and alam nyo kung sino yung dapat nyong kausapin best. Ano bang klaseng AFAM ang gusto nyo makausap? Gusto ko yung lasinggo, ganon. So, gusto nyo yung AFAM yung may respeto sa'yo, as masayahin kausap, may magandang pangarap, at alam mo, excited sa'yo. Hindi yung AFAM na kausap ka, ano-anong ginagawa, boring-boring kausap. Tapos wala man lang plano, walang future plan, you're wasting your time. Kasi hindi ka naman sumali sa dating site para maghanap ng wala dito, wala doon na kausap. Ganon. Siyempre gusto mong mahanap yung AFAM na may pangarap. Excited na makasama ka. So, AFAM doesn't have to have a lot of money to be your right partner. He has to be a person who loves you, who takes care of you, who's willing to be with you, who loves you for being who you are, who loves you and no one else. A man who had a plan, and a hardworking man. Ganon. Responsably. Kumbaga, kahit sa hirap at ginhawa, nandyan, hindi ka iwanan. At hindi yung maasa lang na, anong plano mo, be? Ganun. May mga AFAM kasi na walang trabaho. Ganun. Mayroon akong kakilala. I remember the days na pagdating ko dito, way back, 12 years ago? 12 years ago na ba? So, ulanin nakasama ko siya, yung AFAM niya sumundo sa airport. Sabi niya, yung AFAM na yan, wala naman trabaho yun, maasa sa akin yun. Ang hirap ng gano'n, siya daw nagtatrabaho talaga. So, mas okay yung AFAM na responsable, masipag, hardworking, at alam mong maasahan. So, si Mr. ko hindi naman mayaman yan, pero responsable at may pangarap, at talagang masipag talaga sa trabaho, at hindi pabaya sa pamilya. Yun ang importante, best. So, sa AFAM na meron kayo dyan, shout out sa mga hindi nagbigay at pasaway pang ugali, basura niya yan. Okay lang yung hindi agad nagbigay, at pagmasdan nyo rin yan. Mahirap yung makipagrelasyon sa AFAM na sobrang kuripot. Sa chat-chat pa lang, online communication, kuripot na. How about magkasama na kayo in real life? Baka mas malala yan, best. So, in-encourage ko rin kayo na piliin nyo yung AFAM na alam nyo hindi masyadong kuripot. Alam yung maasahan. Kasi mahirap yung AFAM na talagang sobrang kuripot. Marami akong kakilala dito, best, nag-away at naghiwalay. Dahil yung AFAM nila ay nagagalit pag nagpadala sila ng pera sa Pilipinas. Gusto nyo bang mangyari yung ganon?
Hindi. Kasi marami namang AFAM na nakakaintindi sa sitwasyon natin at handang tumulong na hindi naman kailangang malaki, at least tumulong sila, ganun. Yun ang hanapin nyo. Yung AFAM na narespeto ka at yung pamilya mo. Minahal ni AFAM kung sino yung mga mahal mo sa buhay, syempre. Mahal niya as a family, hindi yung mahal niya pakasalan niya. Hindi naman tayo ganun. So, actually, ganun yung hanapin nyo best. AFAM na talagang may concern sa inyo at makita nyong importante kayo. So, good luck sa inyo sa mga naghahanap dyan. Huwag lang sumuko. Dahil pag sumuko kayo, babalik kayo sa dating sitwasyon. Gusto nyo ba yun? Ganun. So, tuloy-tuloy kayong maghahanap. Kung paghahanap ng tamang pag-ibig, ay minsan matagal darating yan. Pero pag darating yan, worth it yan. So, good luck sa inyo. God bless. Take care.